Ayun magandang araw sa inyo, gabi, madaling araw, tanghali. Oh, 'di ba? O gabi sa inyo, bahala na kayo, 'di ba? Oy. Okay, welcome back sa ating Papa 23 Papa 23 vlog. Yes, of course, Papa 23 video. Dito tayo sa aking YouTube channel. Magandang sinabi ko nga sa inyo. Maulan, may bagyo, hindi pa umalis. Magandang gabi sa inyo lahat. Magandang araw, magandang tanghali kung saan man kayo lugar nandoon. Ito, mag-upload lang tayo ng video. Ako ba, karumal-dumal tayong pag-uusapan dito. Medyo karumal-dumal ito pag-uusapan natin. Tungkol ito sa mga politikong tao. Dito sa channel ko kasi, sa YouTube channel. Bukod sa mga volunteer, kailangan din nating sumita sa mga sa mga politika. Ay, nako. Daw lagi ang natin. Wala tayong babanggitin pangalan, wala tayong babanggitin ng talagang punay na pangalan nila. Pero, pasaring. Di ba? Mga pasaring sa mga politika, mga pasaway sa mga politika sa mga Pilipinas. Especially sa mga vlogger natin. Daming vlogger na. Sa daming vlogger. Dami. Alright, magsimula muna tayo. Alright, ano ba naman yung nababalitaan natin? Ano to, Papa 23? Sabi nga naman. Ano nangyayari sa Pilipinas, di ba? Di limit sa inyong kaalaman naman na si Tatay D ay nakakulong sa Netherlands, sa Hotek. At nagkakasisihan na raw. Nagkakasisihan yung mga danemis na mga vlogger. Kanya-kanya na raw kanya-kanya na raw content, may lumalabas daw na content na may paglaya na raw si Tatay D, 'di ba? Meron mga content na ganyan, may content naman na nangihina na si Tatay D. Hindi natin alam, wala tayong binabanggit na pangalan, Ang lagi nating komento diyan is question mark, okay? Ang problema, ganito mga kaibigan. Bakit ba nga? Bakit ba ganito ang usapan lagi sa politika? Mga vlogger, di ba? Sabi ko sa inyo, inuunti-unti ang mga vlogger. Fake news. Good news. Lahat na yan. Pero tignan natin, babatayan natin. Kaya dito sa channel ko, babatayan natin. May wala man na tayo babanggitin pangalan. Pero alam ko naman na matalino kayo at alam nyo yung ibig ko sabihin, di ba? Dawo muna tayo. Tatlong function lang naman tayo. Dawo muna ito, Sino itong vlogger nasa ibang bansa? Babae. Vlogger? Fake news? Di ko alam. Nagsimula ng itich na naman ito at dahil sa kanya, nagkagulo. Sino to? Nagkagulo sa Netherlands dahil sa kanya. At may kasama pa to. Sino? Abogado? Nagtatanong lang tayo, mga kaibigan. Sa amin naman, anong pinapalabas ng itong vlogger na babae dyan sa ibang bansa? Ang title daw lagi nito, walang alam ko, di bangag ba yun? Bangag. Alam nyo, bibigyan lang natin ng kuro-kuro opinion na talaga mga sari-sari mga saliwain. Gusto lang natin malaman kung ano ba talaga. What really happened? Ano ba talaga ang gustong palabasin nitong isang vlogger na babae? Itago natin siya sa pangalang Madam M. Ito raw si Madam M na vlogger sa ibang bansa. Dati raw ito nasa administrasyon. Isa raw siya sa mga tumulong
Kaya nanalo raw yung administrasyon, totoo ba? Pero ngayon, ay naghihimutok. Naghihimutok at nasa kabila ng panig. Oo. At marami ng binubulbul tuloy sinabi. Marami ng binubunyag. Pero yung mga binubunyag niya, ay binubulong daw sa kanya ng butiki. Oo. Dati ahas, naging butiki. At itong vlogger na babae, no choice siya eh. Kasi siyempre, nanalo yung hawak niyang administrasyon, nakaupo. So, hindi siya kikita sa pagbablog. Kailangan niya manira. At ang balita natin, ay ito daw ayon, hindi ko sinasabi wala akong ano rito, naririnig lang natin, ayon ito. Ay ito daw, ay talagang top notcher naman talaga pag mga gurguran ng pinag-uusapan. At talagang top notcher daw ito. Talagang ginawang hanap buhay. Nagtatrabaho daw ito sa isang ospital. Sino kaya itong taong ito? Sino kaya yung vlogger na ito? Nang nalaman niyang nanalo yung dating kaanim niyang administrasyon, pabiglan ng kumabig. May 3 tanong tuloy na naiiwan sa kanya. Ano ba yung mga 3 tanong? Bakit siya nagkaganyan? Bakit siya lumipat? Pakinggan natin. Pakinggan. Sabi, ayon sa mga source natin na mga buhaya na maliliit pa, parang butiki rin, pero pag lumaki, buhaya na rin. Ito daw vlogger na babae sa ibang bansa, na pumasok sa isip niya, pag magkukontent siyang patuloy sa administrasyon na dinala niya dati, bababa ang rating, bababa ang kita, bababa ang viewer. In short, mahina ang pasok sa YouTube. Kaya ginawa ng athletes, gumawa ng paraan. Yun ang unang sinasabi nila, ba't daw nagwawala ito? Kasi pag nagla-live to, kulang na lang lumuwa yung mata eh. Yung kulang na lang yung mata niya talagang ibato niya sa mga kausap. Pangalawa raw dahilan, totoo ba ito? May hinihingi daw ito. Anong hinihingi? Pabor? Pera? O pagmamahal? At ito daw, unahin na natin. Sabi raw, may hinihingi itong posisyon. May kinalaman dito ang mahawak tuwing may eleksyon. Alam nyo na, sino ba umahawak tuwing may eleksyon? Naku. Diba? Kaya ngayon, yun ang hinihiling niya. Siyempre, kumbaga sa mga barangay, di ba, may kontraktor. Siya ang lalabas na kontraktor. Malaking pera yun. Hindi raw pinagbigyan itong babae na vlogger sa ibang bansa. Kaya yung mata nito nagluluha na. Pati daw yung kulang na lang daw yata. Pati yata yung lumuha na rin eh. Alin, Papa Totri? Luha naman ang luha yun. Kaya eto raw sabi. Yun ang pangalawang option. Hindi na pagbigyan. May kinalaman ito tuwing eleksyon, ito yung ginagamit. Gusto yata nila, may katandem siya, nasa kanila mapunta yung kontrata na to. Kaso, hindi napunta sa kanila. Nako po! Bakit hindi napunta sa kanila? Yung kontratang ito. Pangalawa yan, kaya nagwawala daw ito. Halos sabi ko nga sa inyo tumirik na halos yung mata. Pangatlo, dahilan.
Bakit bigla itong tumiwalag sa dating pinagmamalaki niya na dinadala niyang kandidato? Biglang tumiwalag. Dahil hindi daw napagbigyan ito ng umatin daw ito ng inauguration. Ay, nako. May hinihingi rin pabor. Oo, may hiningin pabor. Masama daw loob. Ang balita ko nga namudbud daw ng chocolate ito. Sa inauguration ng nakatayong administrasyon na yun. Namudbud daw ng chocolate. Triple M chocolate. Ha? At hanggang ngayon daw, sinusumbat. Sinusumbat daw sa mga nakaupong administrasyon. Ha? Sinusumbat yung dala niyang Triple M chocolate. Ha? Oh. At itong babaeng vlogger na ito ay na-involve. Ha? Sabi nila, na-involve daw ito. At ito daw, may kumausap daw dito na dating membro sa gobyerno. Nagkaroon tuloy ng ideya ang malditang etits. Uy, maganda yan ha, pang-content yan. Aba, nang nalaman niya, tinry niya. Kunyari, ako'y bumibitaw na sa dinadala ko dahil ganito. Nag-boom. Parang ganito. Nag-boom. Sabi niya, maraming viewer pumasok. Pasok ako sa viewer. Balik ang kita sa YouTube. Hindi man niya gusto, ika niya, sabi raw hindi man daw niya gusto, kailangan kumita. Dahil ang balita ko, sustentado nito mga brusko. At may dinala pa raw itong isang senador na tumakbo nakaraan. Sino kaya yung senador na dinala nito? At talaga naman daw yung inipon niya sa kininita niya sa YouTube, halos masimot. Halos masimot. Dahil sa pagtulong sa campaign. Alam niyo naman yung mga nagchichismis. Eto, chismis to marites din ako. Wala kayong magagawa Naturingan marites din ako karamihan naman dito, puro fake news sa mga vlogger. Mag-fake news na rin tayo. Pero ito, ayon lang sa mga nakakausap natin. May pinadakbo daw to. Nag-financial. Saan, papatuloy? Sa pagkandidato. Hindi niya matanggap talo. Yan yung isang babaeng vlogger na taga-Amerika. At ang balita may pinigilan na vlogger ito, kinausap niya para wag naku, meron daw iskandal for lang to for in quote, meron daw iskandal at nakiusap daw ito wag ilabas. Nako. Ito namang vlogger na nahimik. Magkano ba nangyaring usapan dyan? At hanggang ngayon, patuloy na pumupunta doon, pinupuri. Eto na yung huling function sa kanya sa babaeng vlogger na ito. Nakakalimutan ng isang taga doon, which is, I think, sa Netherlands. Nagpapakuha, nagla-live sila. Nandito si Madam M. Kumusta? Pakuha sila ng picture. Itong susunga-sunga na isang naka-live, hindi niya napatay yung video. Tapos diba, si Mrs. M, wow, Mrs. M, hello, nagpiling artista. Pinagkakaguluhan. Kung sa maraming tao, doon na siya lumalapit para makilala siya. Ang siste! Ano, Papa Dodre?
Ang siste, hindi napatay. Pagkatapos niya mag-live, hindi napatay netong isang nagla-live na tao. Biglang nagsalita ito. Ang sabi, bakit ganun? Parang ang asim ng amoy. Patay! Nako! Maasim daw ang amoy! Ng alin? At medyo yung buga raw ng bunganga, not acceptable daw. Sabi nila, ha? At may nagsabi rin, patay na, alam niya, akala niya, patay na yung video. Laka nga yung video, nakaganon sa may parang mga damo-damuhan dun sa Netherlands. Oo nga, yun. Tsaka yung ano niya, no? Bakit ganon sa pag nagla-live siya? Yung alindog na sinasabi niya. Yung pala, nakakita na lang ng personal, kaya pala lagi nagsasalamin ito. Ano daw itsura? Batay yan sa mga resource. Wala tayo sinasabi. Ako, wala naman akong ebidensya para dyan. Ito naman batay sa mga naririnig lang. Karapatan ko rin magsalita dyan. Freedom of expression nga, di ba? May binanggit ba akong pangalan? Wala. At ito daw si Madam M. Habang nakaganon daw yung video, naka-on, di alam. Bukod sa sinabing maasim daw yung amoy, tsaka yung hininga raw, pero not acceptable. Pakitang tao. Pag marami raw tao, sinisiksik daw yung alindog niya raw. Kahit ayaw naman siyang kasama sa picture, pinipilit daw yung sarili niya. Aba, matindi si Ma'am M. Doon ako nagtaka nang sinabi, ay, bakit gano'n yung itsura? Ang ganda-ganda niya, sabi niya, yung alindog niya. Yung alindog niya raw, sa personal, nako. Di ba? Sabi gano'n, ay nako, ano ito? Tao ba ito? Kaya pala lagi daw ito nakasalamin ng katulad ng salamin kung minsan malaki pa raw. Dahil pag tinanggal mo raw, sabi nila, minsan tinanggal, nakakita raw nila, nagulat daw sila. Ganito pala itsura. Pasintabi sa mga duling, pasintabi sa mga duling, para daw duling. Hindi tuloy nila malaman, kakabangag daw nito. Baka siya yung bangag. Duling, talagang duling daw yung mata. Sabi niya, yan ba yung sinasabi niyang alindog? Pinagpantasya ang pangaraw yun . Wala tayong minanggit na pangalan. Pero alam niyo kung sino yan. Basta sa akin, chismis, chismis, chismis. Alright? Punta tayo sa pangalawa natin. Next topic tayo. Hey! Hey! Thank you. Next topic tayo. Ano nangyari kay Tatay D? Alam nyo, nakakaawa ang kalagayan ni Tatay D ngayon. Yes, nakakaawa. Pero, totoo ba ito? Nakakulong na si Tatay D, pero itong mga vlogger na ito, ginagawa pa nila ng content. Imbis na ipagdasal si Tatay D, ang ginagawa nila, gumagawa sila ng content para makakuha ng viewer. Ala! Ginagawa niyong negosyo kahit yung tao nahihirapan na. Nahihirapan na raw si Tatay D. Totoo naman po, mahirap talaga mamuhay doon. Nasa ibang bansa ka, alam mo, isang kwarto lang yan, di ba? Pero itong mga vlogger, basta, di raw sila nandun. Di. Tapos co-content.
Ginawa niyong negosyo. Yung matanda. Diba? Nagko-content kayo. Buti sana yung i-content nyo in real news. Fake news. Fake. Tapos lalagay nyo sa content nyo, si tatay, malapit na lumaya. Si tatay, nanghihina na. Maawa naman kayo kay Tatay D. Ha? Unang-una, iniisip nyo, kapakanan nyo. Para kumita kayo. Para ma-vlog ninyo. Diba? Balita ko nga, pinalis na raw kayo dyan sa probinsya. Real talk lang. Totoo ba yun? Ako narinig ko lang. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Pinalis na sa probinsya, di ba? Nag-aantay doon, di ba? Kasi walang ginawa doon kundi mag-vlog na mag-vlog. Ang problema na sa Netherlands, sila na diba? Ganyan kahirap. Ganyan kahirap yung inabot ng ni Tatay D. Kung alam lang ni Tatay D dito, baka malaman pinagsasapak ni Patay dito eh. Nahihirapan na yung tao. Nagagawa pa kayo ng anong-anong content. Pinagkakakitaan nyo pa. Real talk lang. Diba? Pinagkakakitaan nyo pa yung tao. Hirap na sa doon. Yung mga anak niya, yung asawa niya. Pero kayo, gagawa ng content. Sasabihin nyo si Tatay D, lalaya na. Si Tatay D, mahina na. Si Tatay D, anytime, pinaburan ng ganito. Siyempre, yung mga tanga, tanga nga sa inyo. Mga mananonood sa inyo mga tanga, paniniwala naman kayo. Pero sa content, walang laman. Yung content nyo, napakaganda, lalaya na. Pero pag pinag-explain nyo, wala naman yung sinasabi doon. Kumbaga sa buko, malauhog. Malauhog. Kaya itong mga vlogger ng kabila, hindi ko kayo sinisino-sino. Alam niyo kung sino kayo. Makahawak lang kayo ng cellphone. Diba? Makahawak lang kayo ng konting mic na ganun. Vlogger na kayo, diba? Isipin nyo, ang vlogger, you need to respect. Kailangan kahit papano, rumispeto kayo sa taong binibigyan nyo nung kino-content ninyo. Diba? Oo, may nandyan nga yung freedom of expression. Yung ginagawa nyo, hindi lang freedom eh. Diba? Kung talagang matatapang kayo at gusto nyo sumikat, bibigyan ko kayo ng tip. Pumunta kayo sa Israel tsaka sa Iran. Doon kayong mag-content. May bakbakan dito. Malamang, million view ang makukuha nyo. Tigilan nyo muna si Tatay D. Di ba nakiusap na sa inyo yung ilang pamilya? Di ba, si mama, yung iba nga nagsalita, bakit daw sila pinalis doon sa probinsya? Kasi nga, mas gusto ng pamilya mag-focus sa tinatakbo ni Tatay D. Kayo naman, kuha kayo ng impormasyon, tanong kayo ng tanong sa mga pamilya, tapos ibablog ninyo, fake news. Kahit hindi totoo. Diba? Diba kung buhay nga lang si Tatay D. Diba? Yan lang nga sa vlogger. Next na tayo. 3 agad. Kaya nagmamadali ako, may lakad ako. Eto, malupit. Natalo ng senador, pineperahan pa. Natalo ng senador, pero patuloy pa rin humingi ng pera. Etong mga vlogger. Ang sabi nila, sa amin ka. Kaya namin ipanalo yan. Nakakulong din tao. Nakakulong din. Wala akong sinasabi pangalan. Excuse me. Nakakulong. Pero may pinagkatiwalaan daw ito. 3 vlogger. Yung isa, makapal yung labi.
Yung isa, payatot. Yung isa, dambuhala. Gaano ba katotoo ito? Ako nagtatanong lang. Gaano ba katotoo ito, ha? Na may natanggap kayong malaking allowance. Ang gagawin nyo lang ay laging sasabihin ang pangalan ng taong ito. At laging hindi pwede mawala sa content ninyo sa pagbablog. Ngayon, natalo! Tumakbo senador na ito, tumakbo. Sabi niya nga, meron siyang ilan? 29 million member ba? Sinamantala daw. Ika, sinamantala daw. Take note, wala tayong sinamantala daw. Ng mga itong, kung tawagin daw ito, mga masisipag na vlogger. Hanggang ngayon daw, patuloy na humihingi ng allowances. Pero bago daw mag-eleksyon, dagsang milyon. Totoo ba yan? Kaya pala nakakapunta ng iba, ibang bansa. Kaya pala yung isa dyan, panay ang mga suot nila. Dati mga suot niyan, yung mga type C ng mga sombrero lang. Ngayon, mga naka-Porsche, mga motor, mga ano. Katas ba ng amen yan? Amen? Amen. Ayon sa ating makulit na butiki na malapit na maging buhaya. Eto daw tatlong ito, patuloy pa rin daw humihingi ng allowance. At sinasabi, konting allowance pa. Madami na akong nakukontent sa'yo, maraming viewer, marami na akong naloloko. Ay, naloloko. Marami nang napapaniwala na ikaw ay walang kinalaman sa kaso mo, no? Kaya nakakulong ka ngayon dyan. Diba? Oo, Pero ito, kay Tatay D rin. Nagulat sila, biglang tumiwalas to kay Tatay D. Ha? Biglang pumunta ito sa isang nakakulong din. Yung isa nga, 'di ba? Sabi, yung isa nagbanta. Magbigay ka, sabi ng isang macho, gwapong macho sana, kaya lang nakita ko parang si Johnny Bravo, lipis ng leeg. Ang sabi ito ang sabi Ang sabi niya raw, magbigay nga kayo. Kahit isa lang. O gawin niyo ng 3. May ginagawa yung administrasyon. May sumagot sa kanya. Binaliktad. Ano ang sabi? Ikaw. Ikaw naman tatanungin namin. Magbigay ka nga kahit isang dahilan. Bakit hindi na molestya? Bato-bato sa langit. Usap. Ako nagbabasa lang ako sa mga nagko-comment. Kasi pag nagpo-post ng mga to, may nagko-comment ng mga against sa kanila. Natawa lang ako ron ikaw sabi mo, di ba, magbigay si administrasyon ngayon na 3 ginawa niya. Ngayon, ikaw tatanungin. Magbigay ka. Sa nagbibigay sa inyo ng pera na hinutututan nyo pa. Sabi rin ganun. Hinutututan nyo, nakakulong pa yung tao. Magbigay ka ng na paano niya ipapaliwanag yung molestya? Kung magmura daw to, grabe, Hanggang ngayon daw, nasa mic niya pa rin daw yung banner ng kandidato niya. Yan ang kwento-kwento. Kaya ako, kasi pag kayo nagpo-post, natural, tanggapin nyo. May magkokomento sa inyo ng negative. Alangan naman palakpakan kayo kahit hindi nakatawa-tawa yung ginagawa nyo, di ba? At ayon sa ating butiking papunta na sa malaking buhay, yung isa raw dito kinasuhan. Nakaw! Kaya medyo tumatahimik daw muna itong si Jumbo. Madalas daw ito, pag nakakarinig ng libel case,
bigla raw naglalaho at pumupunta sa bansang Asia. Pero, ang tanong, may nagsalita, saan galing ang pera? Doon pa rin kaya sa nakakulong na tumakbo na senador? Patuloy pa rin kaya ang allowance nila? Nagtatanong lang ako, binabasa ko lang yung mga komento sa kanila. Okay? At may nakapagsabi pa nga ha, ito rong ibang vlogger ha, sabi, tigilan nyo na, nakakulong na yung tao. Mauubos na yung pera nyo. Ha? Nagsimula daw to ha. Binigyan pa ng parang Itbulaga talent show. Pera pa yung bayad sa talent show nila. Ibig sabihin, pera pa yung talent show na yun. Naku, big time talaga yung tatlo, no? Sa atin lang naman, binabasa natin yung mga comment. So, yan ang muna ang ating pag-usapan. Magandang gabi, hapon, umaga sa inyo lahat. Ito yung likod si Papa Toto nagsasabi sa inyo. Komento mo. Ay babasahin natin at bibigyan natin reaction. Tandaan po ninyo, ang lahat ng mga sinasabi ko rito ay batay sa mga nagkomento sa mga pinost nyo. Hindi ko kayo pwede husgahan dahil rights nyo yan. Ang sa akin lang, binabasa ko lang yung mga nagkokomento sa inyo. At ayon sa ating butiki na papunta na sa pagkabuhaya. God bless all. God bless the Philippines. Sana magkaisa tayo. Wala tayo pinapanigan dito. Ang sa atin lang, binabasa lang natin based on their own posts. Magandang tanghali. Magandang araw po sa inyo lahat. See you at the lobby.